Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, September 12 na po, 2025, panibagong banta ng bagyo ang posible pong mabuo sa may silangan ng Mindanao. Kapag ito ay naging isang ganap na bagyo, tatawagin po itong bagyong Marisol sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin din po ang epekto ng easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Bandang hapon at sa gabi naman ay mga localized thunderstorm. So aalamin natin ang mga detalye, pero kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe and then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Kaibigan kabayan, may nabuo pong low pressure area na may low chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. At sa ngayon po, meron siyang lokasyon na updated na 890 kilometers east of southern Mindanao, at ito pong sinasabi natin na ito ay posibleng maging banta ng panibagong bagyo. Kung mapapansin ho ninyo mga kaibigan, sa ating tinatawag po na forecast weather condition, ipapakita ko sa inyo mabuti. Ngayon ho kasi hindi lamang po tayo apektado ng low pressure area, nandyan din ang easterlies at mga localized thunderstorms. So mga kaibigan, ito ipapakita ko sa inyo mabuti. Sa ating pong tinatawag na forecast weather condition, dito po mga kaibigan, sa area ng Eastern Samar, kasama rin po dyan ng ilang bahagi ng Southern Leyte, ilang bahagi po ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ay patuloy pong makakaranas ngayong araw po ng Biyernes ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa trap ng low pressure area. Kung makikita nyo yung sirkulasyon ng hangin nito, ito po, ayan pong umiikot na yan, yung medyo paikot na yan, yan po ay low pressure area na may low chance na maging isang ganap na tropical depression. So wala tayong nakikitang tuldok, yung pinakamata o sentro niya, dahil po ito mahina lamang. So yung chance na maging bagyo ito medyo malabo pa sa ngayon. Pero meron na rin siyang direktang epekto sa ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao. At kung napapansin ninyo, etong hangin na umiihip na yan mga kaibigan, dyan sa may bandang silangan, easterlies yan. Ang galing nitong LPA na ito, dito siya nabuo, at hindi po dito sa may taas. Dahil kapag dito siya sa hangin na sirkulasyon ng easterlies, malulusaw po siya, At dito naman tayo sa area ho ng Metro Manila, ilang bahagi ho ng Luzon, kasamang ilang bahagi ng Visayas, patuloy pa rin makakaranas ngayong araw po ng Biyernes ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil sa easterlies. So ito yung easterlies mga kababayan. Kung nakikita nyo yung gumagalaw na hangin na yan, yung umiihip na hangin na yan nagagaling sa may silangan, malinsangan po yan or mainit. So tinatawag natin yan na easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. So may mga posibilidad na yung mga lugar na dinadaanan yan ay makaranas po ng mga pag-uulan ngayong araw po ng Biyernes. Ang ilang bahagi po ng Mindanao at the rest ng Luzon, Visayas na hindi ko po nabanggit yung mga lugar dyan, patuloy din maapektuhan po ng tinatawag natin na localized thunderstorm. Tulad kahapon, nakita nyo bandang alas 3, alas 2, alas 3 ng hapon, bumugso ang sobrang lakas po na pag-uulan at nagbaha na naman sa ilang bahagi ng Quezon City, ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa bugsong pag-uulan na yon. Dahil sa problema sa flood control, yung mga basura nakakalat pa, ang daming pong naapektuhan ng pagbabaha. So yun yung nagiging epekto ng localized thunderstorm tuwing hapon po yun at sa gabi. Tapos sasabayan pa ng easterlies or itong mainit na hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. So mga kaibigan, mga kababayan, ang epekto rin ng habagat ngayon wala, Kasi may mga nagtatanong naman at nangungulit sa atin, bakit na walang update sa habagat? At alam nyo, huwag nyo nang hanapin, nakakapagtaka rin tayo. Wala nang habagat, meron nang monsoon break, naghahanap pa kayo, bakit walang epekto? Siguro yung mga lugar na yan hindi apektado ng pag-ulan, saka hindi binabaha. Tignan naman natin yung ibang mga kababayan natin na nahihirapan pag may mga pag-ulan. Ang habagat po o southwest monsoon ay wala ho ngayon, Meron tayong tinatawag na monsoon break or yung pansamantalang pagkawala o paghina ng habagat. Humina ang habagat dahil wala pong nabubuong low pressure area or bagyo dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero pansinin nyo, pag dito nabuo ang LPA, dyan po sa may bandang silangan po ng ating bansa, magkakaroon na naman ng sirkulasyon itong habagat at mawawala ang epekto ng easterlies or yung mainit na hangin sa Karagatang Pasipiko. So, ang tsansa natin mga kaibigan, mas okay
na wala tayong habagat at ang easterlies naman kahit papaano nakakaranas tayo ng mainit na panahon o maalinsangan lalo na sa umaga ho at sa tanghali. Kung napapansin ho ninyo, sobrang init sa Metro Manila, Visayas at Mindanao lalo na sa umaga at hanggang tanghali, minsan hanggang alas 2 hanggang alauna ng hapon. Bandang pahapon na mga alas 5 hanggang alas 6, bumubugso na po ang napakalakas na pag-uulan. So yung mga nagtataka dahil po yun sa nag-evaporate to, yung init pressure po dito sa lupa, umaangat sa taas yan, yun po yung naging main cause ng mga localized thunderstorm. At eto mga kaibigan, dahil nga po ang Pag-asa ay nagbigay na ng update patungkol nga sa bagyong papasok ngayong September 2 hanggang 4. So nakadalawa na tayo mga kaibigan, yung huling bagyo si Bagyong Lani at yung dalawa na ating imo-monitor possible dito po sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung hindi dito sa dinadaanan ng hangin ng easterlies, possible dito po sa may silangan Mindanao dahil meron na tayong low pressure area dito. Noong nakaraang araw, meron na buo po na LPA dito sa may bastang Eastern Visayas pero agad din nalusaw. Ang papansinin natin dito, titignan nyo, kapag merong easterlies at may nabuo pong low pressure area, mas mataas ang tsansa na malusaw sila dahil sa init na meron dito sa hangin ng easterlies. Kaya naman itong LPA na yan na ating nakikita, kahit po ito nasa low chance, yan yung circulation ng hangin. Mahina yan actually, napakahina yan. Pwede yan malusaw anytime. Lalo na pag mas lumapit pa sa karagatan natin o dito po sa kalupaan ng ating bansa, Philippine landmass, mawawalan siya lalo ng enerhiya at malulusaw siya. Pero kung sakali man ito nga pong low chance na LPA na ito ay maging medium to high chance na maging isang ganap na bagyo, possible na hindi ito lalakas into typhoon hanggang super typhoon category. Huwag tayong matakot porket merong update ng mga bagyo o may mga title na bagyo. Mas maganda na rin kasi na nakahanda tayo anong mang oras at hindi tayo na kakampante. No? Alam nyo, marami ngayon ang busy sa panonood about sa hearing ng mga sa Senado, sa flood control. Pero nakakalimutan nyo na meron din tayong mga update sa lagay ng ating panahon. So muli kong ipapaalala sa inyo mga kaibigan, mga kababayan na wala tayong anumang bagyo na monitor po ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron ho tayong tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential. Ito, explain ko sa inyo mabuti. Sa week 1 natin, nagsimula noong September 10 at matatapos hanggang September 16. Dalawang low pressure area ang ating makikita at namomonitor dyan. Dito sa may bandang silangan po ng Visayas at meron din sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung dinadaanan ng easterlies na hangin na yan, possible na dyan mabuo po yung isang LPA at meron din dito. So parehas naman yan, nasa low chance na maging isang ganap na bagyo pero hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante as long as merong banta ng LPA, nagbabago yan, pwede yan mag-intensify. Sa week 2 naman natin ay magsisimula yan September 17 hanggang September 23. So isang low pressure area dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So ngayon, pag may nabuo na ditong LPA, ang habagat possible na yan lumakas o muling mag-intensify, mag-intensify yung hangin niya at magbigay ng sama ng panahon. Ang isang low pressure area naman, nandito din, same scenario sa may silangan po ng Visayas at kung makikita nyo, dyan pa rin sa sirkulasyon po ng easterlies siya dadaan. So mas maganda, kahit wala pa yung mga yan, ay mapaghandaan na po natin yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Yung ibang sinasabi, hindi naman daw, low chance lang naman maging isang ganap na bagyo. Alam nyo, kapag meron tayong mga low pressure area, kahit yan po unlikely, low chance, medium chance o high chance, huwag natin baliwalain dahil pwedeng magbago yan dahil nga po sa climate change. Minsan ang isang mahinang low pressure area nagiging super typhoon category na bagyo. So huwag tayong maging kampante. Kaya nga po lagi kong pinapaalala sa inyo, lalo na dito sa area po ng Metro Manila, sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas at Mindanao, ay lagi po tayong maghanda sa banta po ng mga posibleng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area dahil hindi pa rin tayo ligtas, hindi pa tayo safe sa mga banta ng mga bagyo't pag-uulan dahil meron pa tayong issue sa flood control, yung mga pagbabaha doon sa mababang lugar, mag-ingat pa rin tayo. So ito yung mga paalala ko, unang-una lagi kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon at uulitin ko, meron tayong easterlies, meron tayong low pressure area, meron tayong localized thunderstorm na minomonitor. So kung makaranas man tayo ng magandang panahon ngayong araw po ng Biyernes, possible pa rin yung chance na maging maulap pa ng panahon lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Pangalawa, lagi tayo maging malinis sa kapaligiran natin lalo na dyan sa Metro Manila.
ilang bahagi ng Visayas at dito po sa Mindanao. Nakita nyo ang localized thunderstorm nagpapaulan kahit isang oras na bugso ng pag-uulan, bumabaha na agad. At makipagtulungan na tayo, no? Yung mga basura linisin na natin para hindi po bumabara sa mga kanal, no? At yun ang isa sa nagiging dahilan po ng pagbabaha. Kung napapansin niyo pag bumaha, puro basura, nagsisilutangan, pakadelikado po nun para din po sa kalusugan ng bawat isa. Pangatlo mga kaibigan, i-double check po natin ang ating mga kabahayan. Ngayon may pagkakataon na tayo, binibigyan na tayo ng pagkakataon, so wag tayo maging kampante porket wala pong bagyo. Yung mga light materials, yung mga bubong natin, i-double check natin kung dapat na bang palitan ng bubong or pwede pang tapalan ng bulkasil para po kahit paano umulan man ng malakas ng biglaan, nakahanda po tayo. Mas maganda rin nakahanda tayo kaysa kung kailan may bagyo, saka po tayo matataranta at mag-aasikaso. At idadagtag ko rin, no, ay i-safety natin ating mga importanteng gamit. So ano ba yon? Lagi kong sinabanggit sa inyo, pasensya na kayo kung paulit-ulit ho ako, no? Electric appliances, yung mga wirings, yung mga papers, no, mga papeles, importante yung plastic natin para in case biglang pagbabaha, dadali na lang, bibit-bitin na lang, hindi na tayo mahihirapan. At ito din mga kaibigan, dagdag ko din, no? At lagi natin ipanalangin sa Diyos yung sitwasyon natin ngayon. Dahil wala mang bagyo, possible pa rin tayo makaranas po ng pagbabaha dahil sa mga pag-uulan sa hapon, dahil sa problema natin sa flood control, lalo na dito sa malaking bahagi ng Metro Manila. Ang dami dyan, Bulacan, meron sa Pasig at iba pa mga kaibigan. So hindi talaga tayo ligtas sa pagbabaha. Alam nyo, kahit mainit, umulan lamang ng 1 oras, 2 oras, baha na agad. Napapansin natin yan. So hanggat may problema pa mga kaibigan sa flood control, ay makipagtulungan na po tayo. Kaya lagi ako nagbibigay ng paalala sa inyo para maging handa ang ating mga kababayan. So mag-imbak din po tayo ng pagkain na kayang tumagal ng mga ilang araw, no? Kahit yung saktuhan lamang, panatilihin natin yung ganong sistema. Wag na yung kada naubos, bili sa tindahan. Pag naubusan ng ganito, bili agad. Alam ko naman yung iba, isang kahig, isang tuka, pero kaya naman natin makaipon. Kung nakakabili nga tayo ng load o cellphone, bakit hindi tayo makabili ng pagkain, makapag-stock? Yun po ang pinaka-importante, no? Lalo na ngayong medyo tag-ulan pa, no? Nasa rainy season pa tayo. At sinabi na yan Pag-asa. Ulitin ko, September 2 hanggang 4 na bagyo ang posible nating i-monitor. Nakakadalawa na tayo. Pagdating ng October, 2 hanggang 4 na bagyo din ang ating possible na i-monitor. Pwedeng mas mababa dyan, pwedeng mas mataas. So mas maganda nakahanda na tayo anuman pong oras. So mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, take ko po ulit ang opportunity na makapag-share, no, sa aking YouTube channel. Yung mga solid supporters ko, followers ko, subscriber ko, lubos ako nagpapasalamat sa inyo. Tumaabot kayo hanggang dito. Bibihira po pero alam kong kahit ilan kayo, 2 o 5, nakakakinig kayo ng Bible verse. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Lucas chapter 6 verse 27, mga kapatid, mga kababayan, narito po ang sinasabi. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Kapatid, tatanungin kita, kaya ba? Yung ganyan, mamahalin mo ang iyong kaaway. Well, alam naman natin na sobrang mahirap yan gawin, no? Lalo na kapag ang isang taong tinutukoy natin dito na dapat nating mahalin, nakagawa po ng isang bagay na hindi ka patawad-tawad, no? O yung matindi talagang ginawang kasalanan at mahirap talaga yon. Pero napaka-clear naman ang sinabi ng ating Panginoon na sinasabi niya sa atin na mahalin natin ang ating mga kaaway at gawa natin ng mabuti ang mga napopuot sa atin. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi po tayo magtatanim ng sama ng loob sa ating mga kaaway, sa ating mga kaibigan o nakatampuhan, hindi po natin mararanasan yung tipong ganito, no? Yung parang hirap magpatawad o hindi natin mamahalin ang ating kapwa. Actually, kung titignan nyo, hindi naman talaga yung physical na pagkatao ng ating kakilala at kaibigan ng ating kaaway, bagkus yun nasa loob niya. So minsan kapag nauwi sa sakitan yung mga pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, napakahirap gawin yung sinasabi dito sa salita ng ating Panginoon. Pero kung titignan ho ninyo, napakalino yan kapag ginawa natin yan mga kaibigan, nagpakumbaba tayo at ginawa natin ng mabuti ang mga taong
napopuot sa atin or nagagalit, ay itataas ho tayo ng Panginoon. Alam ko na talagang hindi ganoon kadali, lalo na kapag hindi pa tayo talaga nabibuild, no, bilang isang Kristiyano at nakakilala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Mahirap yung sinasabi na yan. Pero walang imposible dahil lahat naman ng bagay na ating nararanasan ay nararanasan din ng ibang mga tao. Bagkus, pag may pagsubok, may bigyan tayo ng ating Panginoon ng lakas para mapagtagumpayan ang mga bagay na yan. So, itong sinasabi dito sa Lucas chapter 6, verse 27, na mahalin natin ang ating kaaway at bigyan natin ng magandang gawa, no, ang ating mga tao na popoot sa atin. Hindi yan imposibleng magawa ng isang tao. Tulad na lamang mga kaibigan, meron tayong kaibigan na nakagawa ng hindi magandang bagay sa atin. For example, niloko tayo ng ating ex-girlfriend or boyfriend, mga kaibigan, kung lalaki man o babae, ay mahirap patawarin, di ba? Siyempre, minahal mo tapos gagawin ko, lolokohan ka lang, mahirap naman talaga. Pero, mas maluwag sa kalooban natin kung patatawarin natin siya, pero hindi naman ganun kadali na mamahalin, no? Ibig sabihin ng ating Panginoon dito, patawarin natin siya sa kanyang pagkakasala sa atin or kung sino man, mga kaibigan, at ipagpasa Diyos natin yung feelings natin. Siyempre, kapag nawala natin yung ganung klaseng feelings, kahit kaaway pa yan, kahit masamang tao pa yan, mamahalin natin yan. Hindi naman literally na mamahalin mo, iibigin mo, no? Ang ibig sabihin dito ay yung bilang kapatiran, bilang kapatid sa ating Panginoon. At kapag nakita sa iyo ng tao na yun yung kabutihan ng Panginoon, pati ho siya ay mahahawa at magbabago din siya. Makikita niya anong sikreto ng tao na ito, bakit kahit galit na galit ako, bakit kahit inaaway ko siya, ay patuloy niya pa rin akong iniibig at concern siya sa atin. So napakalinaw na kaya natin at hindi imposibleng mangyari yung sinasabi po dito sa Lucas chapter 6 verse 27. Ulitin ko, subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, sa Diyos po, sa Panginoon Hesus po yan, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. So mga kaibigan, mga kababayan, kapatid, yan lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon at sa ating short na Bible verse na ating pinagbubulay-bulayan ngayong umaga po ng Biyernes. So yan po muna, at kung nakaabot ka sa dulo ng ating video, please pa-like and subscribe naman, pa-comment na yung pangalan at kung taga saan ka para next update ay mabilis ho kitang maisha-shoutout. Maraming salamat, God bless po sa inyong lahat.